Game 5 ng PBA Finals, isang kasaysayan na naman ang naisulat ni Justin Brownlee sa PBA. Bumanat ba naman ng 54 career high points itong si Justin Brownlee? Pero hindi lang ito basta career high. Dahil ang kanyang 54-point explosion ay maituturing na pinakamataas na scoring performance sa isang PBA Finals game sa loob ng 3 dekada. Pero paano nga ba nakascore ng 54 points itong si Justin Brownlee? Palagay ko mga paps, sariling game plan ng TNT ang tumalo sa kanila. Mantakin nyo naman si Justin Brownlee kung depensa ng TNT ay 1-on-1 lang palagi. Madalas ay makikita natin na hindi talaga nagdo-double team ang TNT kay Brownlee. Ito ay dahil kailangan nilang i-shutdown si RJ Abarrientos at si Scottie Thompson, which is nagtagumpay sila, nag-struggle talaga yung dalawa. Pero dito nagkamali ang TNT dahil hinayaan nilang umiscore itong si Justin Brownlee. Hindi sila nagpapadala ng double team o ano pa mang help defense. Parang ang lumalabas ay sige patirahin lang ng patirahin si Brownlee hanggang sa mapagod. Kaso kapag nakikita ni Brownlee na isa lang ang bumabantay sa kanya, talagang inaatake niya ang basket. Pero ayon kay Coach Tim Cone, hindi pwedeng palaging ganito na kailangan iasa talaga kay Justin Brownlee ang opensa ng Ginebra. Lalo na ngayon at mukhang marirealize ng TNT na mali ang kanilang discarding ginawa sa Game 5. At syempre natural, tao lang si Brownlee at napapagod din. Pero hindi lang si Brownlee ang napagod dito pati ang depensa ng TNT. Dahil pagod na pagod silang pigilan si Brownlee pero wala pa rin silang naging sagot. At sa mga oras na napagod na ang depensa ng TNT, dito naman bumanat si RJ Abarrientos. Kaya naman sa huli ay hindi natin masasabi na pinabayaan ng buong Ginebra squad itong si Justin Brownlee. Palagi lang sila nasa likod nito. At para sa TNT, parang self-destruct talaga yung ginawa nila dito no? Pabayaan ba naman si Brownlee sa one-on-one defense? Abay si Justin Brownlee yan Hindi yan masasabing Michael Jordan of the Philippines kung walang rason. At yung discarding ginawa sa kanya ng TNT ay tinake advantage naman ni Coach Tim Cone. Siguro kung sa ibang import pwedeng mapagod, pero iba to si Justin Brownlee, habang tumatagal ay mas lalong ginaganahan. At kung magpapatuloy ang ganitong diskarte ng TNT sa Ginebra at kay Justin Brownlee, malinaw na ang Ginebra ang may momentum sa paparating na Game 6. Gayunpaman ay mahirap asahan na muli makakapunto si Justin Brownlee ng mahigit 50 points. Posibleng mag-adjust ang TNT sa depensa at pilitin mag-step up sina Scottie Thompson at RJ Abarrientos. At syempre sige, si Stephen Holt. Kaya naman sa parating na Game 6, Ginebra ang may konting advantage dahil na rin sa kanilang momentum. Pero asahan natin na mas magiging agresibo ang TNT dahil do or die na sila. At posibleng mauwi na naman ito sa isang dikdikan na laban hanggang last 2 minutes. Kayo mga paps, ano sa palagay nyo? Tatapusin na ba ng Ginebra at mauwi ang kampyonato sa linggo? O makakahirit pa ang TNT tropang 5G? Comment down below at babasahin natin yan. This is Jalpops TV. See you again para sa ating next video. God bless!